Sinabi ng Panginoon kay Akaz, "Humingi ka sa akin ng palatandaan maging sa kalaliman ng Sheol o sa kaitaasan ng langit." Sumagot si Akaz, "Hindi po ako hihingi, hindi ko susubukin ang Panginoon." Sinabi ni Isaías, "Pakinggan mo, sambahayan ni David, kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawaging Immanuel, sapagkat ang Diyos ay sumasa atin." Ang salita ng Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga paghandog pati mga hain at ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa damba na dalhin upang yaong salay iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ika'y dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto, nasa kautusan ang mga turo mo, ang nais kong sundi iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag, saan man magtipon ang iyong mga anak, di ako titigil ng pagpapahayag. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, ang dugo ng mga toro at ng mga kambing ay hindi makapapawi ng mga kasalanan. Dahil diyan, nang si Kristo'y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, "Ang mga hain at handog na mga hayop ay hindi mo ibig, kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tupdin ang iyong kalooban, ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin." Sinabi muna niya, "Hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog na mga hayop. Mga handog na susunugin ay mga handog dahil sa kasalanan, bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan." Saka niya sinabi, "Narito ako upang tupdin ang iyong kalooban." Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo, at dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Hesukristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili, at iyo'y sapat na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap, at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos.
Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayoy ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi," at nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga kapatid sa pananampalataya. Dakila ang araw na ito sapagkat kapistahan ng sa wikang Ingles, Annunciation of the Most Blessed Virgin Mary. Ang pagbati, ang pag-aanunsyo sa mahal na Birheng Maria. Yan po yung dinadasal natin sa First Joyful Mystery, the Annunciation. At yan po ang lagi nating dinadasal pag tayo po ay nananalangin sa ating mahal na ina. By the way, bago po ang higit sa lahat, ay bukod sa pagbati ko sa inyong lahat all over the world na sumusubaybay sa ating programang Salita ng Diyos, Salita ng Buhay, lalo na ngayong araw ng kapistahan ng Annunciation o pagbati ng anghel kay Maria, ay meron pong inilabas ang CBCP kailanman. Palagi ko'y nabalitaan na ninyo ito. Muli ko lamang i-refresh ang inyong memorya. Ang inilabas po ng CBCP ay panibagong bersyon ng Tagalog ng Hail Mary. Ang una po ay ganito. Ang title po, Aba Ginoong Maria, di po ba? Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ayon po sa CBCP, ang alternatibang sa Abaginong Maria ay ang sumusunod. Okay. So kung ang simula po nung una ay Abaginong Maria, ngayon naman po ay Ave Maria. Kung nung una po, Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya, dito po sa bago ay Ave Maria, puno ka ng grasya. At kung nung una po, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo, ang Panginoon ay sumasa iyo. Pagkatapos po niyan, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala ka, yung bago, sa kababaihan, at pinagpala rin naman ang iyong anak na si Jesus. Sa bago po, at pinagpala ang bunga ng iyong sinapupunan na si Jesus. Yun naman pong second part, Santa Maria, Ina ng Diyos. Pareho rin po, Santa Maria, Ina ng Diyos. Ipanalangin mo kaming makasalanan. Pareho rin po, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At sa bago po, ngayon at sa oras ng aming kamatayan. Amen. So ulitin ko po yung panibago version ng Tagalog. Aba Maria, Ave Maria, puno ka ng grasya. Ang Panginoon ay sumasa iyo. Pinagpala ka sa kababaihan at pinagpala ang bunga ng iyong sinapupunan na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Panalangin mo kami makasalanan ngayon at sa oras ng aming kamatayan. Amen.
Ito po daw pong panibago ay para mas malapit sa orihinal na panalangin ayon sa banal na kasulatan. At kaya nga po, balikan po natin ang Ebanghelyo ngayon na walang iba kung hindi itong ating pinag-usapan na kung saan ay makikita nating anghel, Gabriel, sugo ng Panginoon. Ang anghel ay sugo ng Panginoon. Angel is a messenger. Ang pangalan nito ay si Gabriel. Sinugo, may address na binigay sa bayan ng Galilea called Nazareth. Siguro bago umalis, sabi ng punong anghel, "Oy, Gabriel, ito ang address ha. Huwag kang pupunta kung saan ito. Sundin mo ito." Para ngayon may mga Waze, may mga Google, susundin mo yun. Okay, binigay sa kanya. Detalyado. Town of Galilee called Nazareth, to a virgin, sa isang birhen, betrothed to a man named Joseph of the house of David. And the virgin's name was Mary. So palagay ko naman, nag-research itong Angel Gabriel, kaya diretso na siya sa kanyang pupuntahan. Hindi siya nagtanong, dito po ba ang bahay ng Maria? Dito po ba may nakatirang Birhen Maria? Hindi na, alam na ng anghel Anghel nga yun So, chinek na niya kung saan. At biglang nagpamalas sa mahal na Birhen Maria. At sinabi, ito nga, yung dinadasal natin kanina, Hail, full of grace, Ave, Ave Maria, puno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasa iyo. Ay dito palang makikita na natin ang pagiging iba at pagiging dakila ng mahal ng iba. Puno ka ng grasya. Pag sinabing puno ng grasya, lahat nandun na. Hindi na madadagdagan. Puno na nga di aawas yun. Pinuno na ng Panginoon ang ating mahal na Birhen Maria lahat ng grasya sapagkat siya ang napiling maging ina ng kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Jesucristo. Sabi nga sa akin ng itang protestante, sabi, masyado naman kayo kay Mary, masyado naman kayo kay Mary, ordinary lang naman niya. Kako, nandiyan na tayo, ordinary nga yan. Pero ginawa siyang extraordinary ng Panginoon Diyos. Bakit kanyo? Ay pinili siya na maging ina ng kanyang anak. Ay kung yung nanay mo ang pinili ng Diyos, o di yung nanay mo ang dakila, ay hindi pinili yung nanay mo Pinili si Maria, pasensya ka. Ayun, hindi na nakasagot. Ay siyempre naman, pag nakarinig ka ng ganyan, maguguluminahan ka. Ika nga, aba, ano ito? Ano itong mensaheng ito? Kaya, sinabi ng anghel sa kanya, huwag kang matakot. Ay, siyempre nga naman, kung nag-iisa ka sa bahay, biglang may lumitaw dyan. Yung may kumatok na bigla, nagugulat ka na. Yung pambiglang may anghel sa harap mo, pag hindi ka naman nagulat niyan. Huwag kang matakot sapagkat you have found favor with God. Pabor ka ng Panginoon Diyos. Ika nga, mataas ang pagtingin sa iyo ng Panginoon. Sapagkat, eto na, maglilihi ka sa iyong sinapupunan at ipanganganak mo ang isang anak na lalaki at ang pangalang ibibigay mo ay Jesus. Siya magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ay di anak ng Diyos. Ay siya ka nakakita, Son of the Most High. Wala namang ibang Most High kundi ang Lord God. At siya ay pagkakalooban ng trono ni David at siya ay mamumuno at maghahari sa kaharian ng Israel. Ang sabi ng mahal na Birhen Maria, paano mangyayari ito? Wala naman akong asawa. Ang sabi ng anghel, ang banal na Espiritu Santo ay lililim sa iyo at ang kapangyarihan ng kataas-taasan ay mapapa sa iyo. Kaya nga,
ang ipanganganak mo ay magiging banal, ang anak ng Diyos. At bilang patunay, sinabi ng anghel, kung yung ang kamag-anak mong si Elizabeth na hindi magkaanak-anak at ngayon ay senior citizen na, ay 6 na buwan ng buntis, walang imposible sa Panginoon. At ang mga sumusunod na salita, lumalabirin ay lubhang kahanga-hanga. Sapagkat sinabi ng Mahalabirin, hindi niya sinabi, ay pasensya ka, pag-iisipan ko, ay, kung ano mga balita mo pag-iisipan ko muna yan, kung anong ibig sabihin yan. Hindi niya sinabi yan. Sa kanyang kababaang loob, ang sinabi ng Mahalabirin, narito ang lingkod ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ayon sa iyong sinabi. At saka umalis ang banal na bisita ang anghel. Anong ibig sabihin nito? Ito ang simula ng pagiging tao ni Jesucristong bugtong anak ng Diyos. Hindi po Pasko. Ang Pasko ay kapanganakan. Kaya nga, March 25, conception yan. 9 months, ay December. Yun. Kaya, fixed date na yan. March 25, December 25. March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. 9 months. Na ang makikita natin dito ay kung paano dakila ang kalooban ng Mahal na Birhen Maria. Nagpakababa siya at sinabing, ako ay lingkod ng Panginoon. Matupad nawa sa akin ang kalooban ng Panginoon. Pinupuri natin ang Panginoon Diyos sa pagkakataong ito, sa pagkakaloob sa atin ng Mahal na Birhen Maria para maging ina ng bugtong na anak ng Panginoon. Pinupuri natin ang Panginoon Diyos sapagkat ito ang pagkakataong nagkatawang tao ang anak ng Diyos, ang ating tagapagligtas. Hari nawa sa ating buhay ay lagi nating sabihin anuman ang mangyari, narito ang lingkod ng Panginoon. Mangyari nawa ito ayon sa iyong kalooban, Panginoon. At sa ganitong paraan, mapapalapit tayo sa Mahal na Birhen Maria at through her, mapapalapit tayo sa Poong May Kapal. Amen.